Sa simula ng Season 2 ay ipinakita noong unang panahon na isang barko ang nasunog. Pagpasok ng mga tao sa loob ay nakita nila ang karumal-dumal na krimen, ngunit sa isang sulok ay mayroong nakaligtas pero hindi siya makausap ng maayos dahil sa trauma. Pero sinabi nito na itinuturo daw ng Star Compass ang abyss na siyang kinaroroonan ng Golden City. Nagising sa bangungot si Vyuko, nang maalala nito ang mga naging adventure niya. Ang grupo nila ay binubuo ng mga pinalaya sa kani-kanilang mga bayan dahil sa iba't ibang mga rason. At ang leader nila ay si Wazukyan. Napag-alamang ginagamit pala nila ang Star Compass para puntahan ang Golden City na tinutukoy ng matandang survivor. Pero iniisip pa rin ni Vyuko kung karapat-dapat ba na siya ang magtago ng Star Compass. Kaya siniguro ni Wazukyan na mahalagang miyembro daw siya ng team dahil siya ang navigator. Lumapit si Belov kay Vyuko para palakasin ang loob nito, dahil sa tadhana daw na maging parte siya ng team dahil sa hula ni Wazukyan. Tapos tinawag sila ng isang bata dahil meron daw silang kasamahan na may sakit. Kinagabihan ay nagkaroon ng malakas na bagyo, kaya nagkahiwalay sila ng iba pang mga barko. At nang makita nila ang mga bagahe na lumulutang ay naisip nilang lumubog na ang mga kasamang barko. Lumabas si Vyuko para ipakita ang compass, na itinuturo ang isang isla kaya natuwa si Wazukyan. Dumaong sila sa isla at magkakasamang naglakbay papaakyat. Nang makita nila ang napakagandang tanawin na siyang bunganga ng abyss. Naglakbay sila sa unang bahagi nito nang tambangan sila ng mga katutubo sa lugar. Tapos dinala sila ng mga ito sa tribo at nalamang mababait naman pala sila. Itinuro ng Elder ang Star Compass, dahil ayon kay Belov ay nais daw silang tulungan ng Elder kapalit nito. At agad naman itong binigay ni Vyuko sa Elder ng tribo. Sinilip nila ang nakamamanghang itsura ng abyss, nang magulat si Vyuko dahil nasundan pala sila ng isang bata na inaamoy siya. Nakita nilang may tato sa likod nito, na ayon kay Belov ay tanda na ang bata ay walang kakayahang magparami kaya ihuhulog na lang siya ng tribo sa abyss. Dahil dito ay isinama na lang nila ang bata sa paglalakbay. At nang umakyat ang isang miyembro nila ay bigla itong nahilo kaya nahulog na nasalo ng leader. Kaya natuklasan nila mula sa batang katutubo na kapag umakyat ka ng abyss ay tatamaan ka ng sumpa. Kaya naisip ng leader na kailangan talaga nila ng guide para makapunta sa Golden City. Sa kanilang paglalakbay ay nakainkwentro sila ng halimaw, hanggang sa makarating sila sa ikaapat na bahagi ng abyss at doon nagpahinga. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sa isang vessel na magdadala sa kanila sa Golden City. Tapos dito ay nakainkwentro nila Wazukyan ang mga robot na tinatawag na interference unit. Pero hindi sila magkaintindihan kaya sinundan na lang nila ang mga ito. Saka sila nakarating sa sinasabi nilang Golden City. Subalit biglang kinain ng malaking seahorse ang isa sa robot, kaya napagtanto ng mga tao kung gaano kamapanganib ang lugar. Samantala sa present naman mga Lodi ay nakapasok na sila Rico sa loob ng vessel para sa kanilang last dive. Nakaamoy si Rico ng insenso na ayon kay Nanachi ay ginagamit daw ng mga cave raiders kung may selebrasyon. Sinabi ni Nanachi na masaya daw siya sa paglalakbay nila, kaya sinamantala ni Reg ang pagkakataon para may akap siya at amuyin ang singit nito. Pagkatapos ay humandar na ang vessel nang haplasin daw ni Rico ang whistle niya. Sa paglubog ay nakita nila ang isang malaking isdang halimaw sa kanadaanan din nila ang napakaraming mga buto. Matapos ang paghihintay ay nakita nilang pumasok na ang sinasakyang vessel sa liwanag at saka dahan-daang bumaba. At paglabas nila sa vessel ay labi silang namangha sa pinakaibabang parte ng abyss kung saan hindi na sila kailanman makakaakyat pa. Sa kanilang paglalakad ay muntik nang malaglag si Rico sa gumuhong lupa pero niligtas siya ni Reg. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakarating sa iba't ibang mga lugar. May nadaanan din silang dambuhalang halimaw na seahorse kung saan nalaman nila sa talaan na nakakalason ang mga palikpik. Nakakita din sila ng mga Mizojacks na mukhang pandak na dinosaur. Binugaw ni Reg ang mga ito para makuha nila ang mga itlog na nakita nilang gumagalaw. Nang mapansin nila na may umiilaw sa labas na bolang apoy. Sumabog ang bola kaya umulan ng apoy sa paligid, at nakita nilang para itong kemikal na nakakatunaw ng lupa. Tinakpan kaagad ni Nanachi ang ilong ni Rico dahil delikado pala ang amoy ng gas para sa tao. Nakita nilang may dalawa pang bolang apoy sa malayo kaya dali-dali na silang tumakbo para umiwas sa pag-ulan ng apoy. Tapos niluto na nila ang mga nakuhang itlog. At nang buksan ay tila gumagalaw pa rin ang pagkain na siyang tinikman kaagad ni Reg para malaman muna kung may lason bago kumain si Rico. Kahit na gumagalaw pa rin ang pagkain ay ubod naman ng sarap kaya naubos kaagad ni Nanachi. Pagkatapos ay nagpalipad sila ng lobo na may liham para makuha ng mga kasamahan, pero may mababang tsansa lang ito na makarating sa itaas. Ngunit hindi pa nakakalayo ang lobo ay agad itong kinuha ng isang halimaw kaya nalungkot si Rico. At sa malayo naman ay pinagmamasdan pala sila ng isang nilalang.
Natutulog ang tatlo nang magising si Nanachi saka nakitang may nangialam sa drawing niya. At nang magising din si Rico ay napansin niyang nawawala ang white whistle niya. Dahil dito ay naisip ni Nanachi na may kumuha ng liham nila mula sa malaking ibon saka ginamit ang amoy ng papel para matunton ang hideout nila. Kaya naman kaagad na silang umalis ng base. Gamit ang pang-amoy ni Reg ay nalalaman nila kung saan ang tamang direksyon. Nakarating sila sa isang patag na lupain na nakita nilang may malalaking bakas ng paa. At di kalaunan ay nakita nila ang isang tulay na may daanang bilog sa dulo. Napansin ni Nanachi na may kapareho ng drawing sa papel ang nakapaskil sa labas. At sa ilalim ay may nilalang na maraming galamay. Sa itaas naman ay may lumilipad na mga halimaw. Kaya nagdala sila ng pampausok habang tumatawid para pantaboy sa mga halimaw. At ipinakitang pinagmamasdan na naman sila ng misteryosong nilalang. Pero naramdaman ito nila Reg pero hindi nila alam kung nasaan. Natatakot si Reg na dumaan sa lagusan kaya nauna na si Mania. Tapos nakita nila sa gitna ang isang malaking kabute na maraming iba't ibang mga halimaw ang naninirahan. Sa likod nila ay biglang may lumabas na isang halimaw na mukhang robot. Na nakakapagsalita pala kaya nagpakilalang siya daw si Majikaha. Dito ay tinanong ni Rico ang tungkol sa nawawalang white whistle niya. Pero nais ni Majikaha na sumunod ang tatlo sa kinaroroonan daw ng hinahanap nila. Lingid naman sa kaalaman nilang tulad ni Nanachi na isang hollow ay dati ring mga tao ang mga nilalang sa lugar. At habang naglalakad sila ay sumusunod ang mga hollow. Kailangan nilang umakyat sa isang hagdan kaya nag-alangan si Rico dahil baka malagyan siya ng sumpa, subalit giit ni Nanachi na wala daw force field sa lugar na ito. Dinala sila ni Majikaha sa isang nilalang kung saan nakita nila na tinitik-tik nito ang white whistle ni Rico. Pero nalaman nila mula kay Majikaha na ang panlabas na anyo ng white whistle ni Rico ay isa lamang shell, at hindi ang tunay na anyo nito. Habang naglalakad sila ay sinabi ni Majikaha na isa daw siyang hollow kagaya ni Nanachi, at dagdag pa nitong ang tunay niyang katawan ay binubuo ng isang gas, kaya ang nakikita nila ngayon ay isa lamang lalagyan ng kanyang katawan para makapagsalita siya. Nakarating sila sa pamilihan ng mga hollow, kung saan maraming ibinibentang mga kakaibang mga bagay. Nakita ni Rico na ibinibenta din dito ang isa sa pahinang isinulat ng nanay niya, kaya nais niya sana itong bilihin. Pero giit ni Majikaha na makakabili siya dito kung ipagbibili niya ang sariling katawan, ngunit nais din sana ni Majikaha na bilhin si Rico pero hindi pumayag ang bata. Dahil dito ay nagpa siya ang tatlo na manatili muna sa lugar para makapag-imbestiga. Nakita nila ang iba't ibang mga hollow na pinagkakakitaan ang mga parte ng mga katawan nila. Pagbalik nila sa camp ay pinipisil ng mga hollow si Reg hanggang sa makiliti ito. Samantalang si Rico naman ay pilit na binabawi si Mania, na pinisat ng isang hollow sa harapan niya. Subalit agad naman silang tinulungan ni Nanachi. Tinanong ni Majikaha kung magkano si Mania pero sinigaw ni Rico na hindi ito ipinagbibili. Nang makarinig sila ng malakas na alulong sa kalangitan, saka sinabi ni Majikaha na nagsimula na daw ang pagbabalanse. Nakita nilang nilamon ng itim na nilalang ang hollow na nanakit kay Mania, saka ito pinaslang at ipinagbili ang mga karne sa kapwa nito hollow. Binigyan din ito ng pera si Rico bilang kabayaran sa ginawa ng hollow kay Mania. Pagkatapos ay gumamit si Rico ng sign language para maintindihan sila ng mga hollow na hindi nakakapagsalita. Kaya tagumpay silang nakapunta sa panuluyan. Pero hindi nila masyadong nagustuhan ang lugar dahil nilalangaw ang toilet pati na rin ang mga pagkain. Pero kahit na ganun ay kinain pa rin nila ito dahil mas malala pa rin daw ang luto ni Nanachi. Pero pagkatapos ay sumakit naman ang tiyan ni Rico. Nakaramdam sila ng pagyanig kaya lumabas ang dalawa, nang makita na nakapila ang mga hollow. Sinabi ni Majikaha na ito daw ay ang Fapo, isang halimaw na magaling magtago at mainitan ng ulo. Kaya naisip ni Nanachi na baka ito ang nagdrawing ng simbolo sa papel niya, kaya pinuntahan ito ni Reg samantalang nagpaiwan si Nanachi para bantayan sila Rico at Mania. At nang malaman ni Majikaha na masakit ang tiyan ni Rico ay nais niya daw tulungan si Nanachi na makahanap ng malinis na pagkain, samantala nakaharap na ni Reg ang Fapo na tinutukoy ni Majikaha, na isa palang maliit na hollow na may puting balahibo. Kaagad na nagpunta ang hollow sa likod ni Reg kaya siya nito napatumba kaya nakita ng robot ang tunay na anyo nito na may 4 palang mga kamay. At ang pagtatagpong ito ay nagdulot kay Reg para maalala na dati niya palang kasamahan ang nasabing hollow. Nagtatanong ito kung kamusta na si Reg, pero nang mapansin niyang maraming mga hollow ang nakatingin ay nag-transform itong isang bola kasama si Reg saka sila umalis sakay ng malaking robot na kasama nito. Pagdating sa kanilang hideout ay nagtatanong ang hollow kung bakit daw nawala ang alaala ni Reg. Kaya sinamantala ni Reg ang pagkakataon para magtanong ng mga impormasyon tungkol sa sarili. Subalit inamoy-amoy lang siya nito hanggang sa maging wordo na ang kinikilos ng hollow kaya tinadyakan ito ni Reg.
Sa kanya iniwan ang nagmamakaawang prinsesa ng mga Hollow. Subalit pag-alis ni Reg ay sinundan pala siya ng malaking robot na kasama nito. Pero nakiusap dito si Reg kaya nakaalis siya ng ligtas. Habang naglalakad ay naisip ng robot kung ano ang kaugnayan niya sa nasabing prinsesa ng mga Hollow. Napansin ni Reg na umuulan ng mga petals ng bulaklak, at sa lapag ay may mga name tag na siyang palatandaan na ito ay isang seremonya ng mga yumaong cave raiders. Samantala hinahanap ni Rico ang mga kasama kaya nagtanong siya sa Hollow na may-ari ng panuluyan. Tinuro nito ang direksyon kaya lumabas si Rico at nakita ang mga Hollow na magkakasama. Nang sumigaw si Rico ay pinagtinginan siya ng mga Hollow na tila ba may balak na masama kaya siya nagtago. Dahil dito ay nagpasya siyang hanapin ang dalawa sa tulong ng mapa na ginawa ni Nanachi. Sinubukan niyang magtanong sa mga Hollow na nakasalubong pero hindi sila magkaintindihan. At habang naglalakad ay sinundan siya ng ibang mga Hollow na itinuro ang daan pababa ng hagdan. Dito ay nakita niya na may mga Hollow pala na nagtatago sa sulok. Hinila siya ng isa sa mga ito kaya siya na-corner sa loob. Saka siya pinagbalakang gawa ng masama ng mga Hollow sa lugar, kaya binalaan sila ni Rico tungkol sa kulay itim na nilalang na nagpaparusa sa mga Hollow na gumagawa ng krimen. Subalit pinagpatuloy nila na saktan sila Rico at ang alaga nito. Pero niligtas naman sila ng isa pang kulay pink na Hollow. Saka naman dumating ang kulay itim na nilalang saka sila pinalabas, at pinarusahan ng mga masasamang Hollow na nagtatago sa sulok. Ibinalik ng mabait na Hollow si Mania kay Rico, pero nang papaalis na si Rico ay umiyak ito. Kaya isinama ito ni Rico sa paglalakbay niya. Nagpunta sila sa pamilihan ng makaamoy ng masarap si Rico, nang makita na isa pala itong resto. At kahit hindi niya maintindihan ang menu ay nagawa pa rin niyang maka-order ng masarap. Nalaman din niyang nakakapagsalita pala ng lingwahe niya ang chef na octopus. At dagdag pa nito na may isa pa daw na nakakaintindi ng salita ni Rico, at ito ay ang malaking Hollow na may pangalang Wazukyan, na isa sa 3 sages ng village. Samantala nagpunta naman sila Nanachi sa isang kuweba kung saan nakita niyang nandito pala ang isang nilalang na parang isang ahas sa haba. Ngunit sa kabila nito ay lumapit pa rin si Nanachi, at labis siyang naluha sa nakita dahil na-reincarnate pala ang kaibigan niyang si Mitty. Hindi na mahanap ni Reg ang daan pauwi, nang makainkwentro pa niya ang malaking seahorse kaya agad siyang tumakas. Subalit hindi siya nilulubayan nito na nagawa pang mabutas ang bakal niyang kamay. Nabigo rin siya sa pagtakas gamit ang kamay dahil dinuraan siya ng halimaw. Kaya nahulog si Reg sa kailaliman, nang iligtas siya ng kasamang robot ng prinsesa ng mga Hollow. At dahil hindi alam ni Reg ang daan ay sumakay siya dito habang pinoprotektahan din siya sa iba pang mga halimaw na nadadaanan nila. Habang naglalakbay sila ay nagpakilala ang robot na siya daw ay isang interference unit, kung saan meron daw tulad niyang mga robot ang inilagay sa kada palapag ng abyss. Nilikha daw sila para matuto, subalit sa kabila nito ay wala siyang mga data tungkol kay Reg. Giit pa ng robot na hindi din daw niya alam kung sino ang lumikha sa kanya kaya nakiusap siya kay Reg na alamin din ito. Samantala sinubukang makipagkaibigan ni Rico sa octopus. At matapos ang trabaho nito sa resto ay nagpaturo dito si Rico ng lingwahe nila. Tapos ipinagpatuloy ulit ni Rico ang paghahanap sa dalawang kaibigan. Nakarating sila sa isang kuweba nang matakot ang kasama niyang Hollow dahil dito pala naninirahan ang mga itim na nilalang na siyang lumalabas para parusahan ang mga masasamang Hollow. May nakita silang mga lagusan hanggang sa makarinig sila ng isang boses. Kaya sinundan ito ni Rico at sa dulo ay nakita nila si Vyuko na nakatali. Ikinwento ni Vyuko kay Rico ang masalimuot na kasaysayan kung paano aksidenteng nabuo ang village. At nalaman din nilang si Vyuko pala ang nag-uutos sa mga itim na nilalang para panatilihin ang kapayapaan sa lugar. Aminado si Vyuko na kontra daw siya sa naging plano ni Wazukyan kaya siya naikulong dito, subalit niligtas pa rin siya ni Rico dahil nais ni Rico na magpasama sa paghahanap sa mga kaibigan niya. Pagkatapos ay nagpunta sila sa itaas, at namangha naman si Vyuko nang makita ang kasalukuyang kalagayan ng village. Nagsuot ng makakapal na damit si Vyuko para hindi siya makilala ng mga Hollow saka sila nagpatuloy sa maaaring kinaroroonan daw ng mga kaibigan. Nagpunta sila sa lugar na pinasukan nila Nanachi at Majikaha, subalit hindi daw pwedeng pumasok si Vyuko dahil baka may makaalam na nakatakas siya. Magkasamang pumasok sila Rico at isang Hollow, nang matunghayan nila si Nanachi na kasama si Mitty na natutulog. Nagpakilala din ng ahas na Hollow kay Rico na siya daw si Belef, na isa din sa mga 3 sages. Ginigising ni Rico si Nanachi subalit giit ni Belef na ibinenta na daw ni Nanachi ang sarili para mabili nito si Mitty, subalit hindi na daw makakaalis dito kailanman si Nanachi. Ikinwento ni Belef na ibinenta daw sa kanya ni Bondred si Mitty, na kaagad na nagustuhan ni Belef dahil alam niyang immortal ito. Kaya itinanong ni Rico kung paano niya mabibili sila Nanachi at Mitty.
At ang nais na kapalit ni Belef ay ang buong katawan ni Rico. Subalit hindi pumayag si Rico dahil masyado daw greedy si Belef, kaya ang hiniling na lang ni Belef ay ang mga parte ng katawan ni Rico. Pinag-isipang maigi ni Rico kung anong parte ng katawan niya ang ipapalit, subalit pinigilan siya ni Majikaha dahil alam nitong ikakasawi ito ni Rico. Sinabi naman ni Nanachi na nais na lang nito na manatili at makasama si Mitty, pero nagpupumilit si Rico kaya pinigilan siya ng mga kasama. Paglabas ni Rico ay tinanong niya kay Vyuko kung ano ang gagawin para mabawi si Nanachi. Nang biglang may tumamang malaking bala kaya naalala ni Vyuko na ngayon ang araw ng panghahunting ng mga hollow. Nakita nila na pinagtutulungan ng mga ito ang isang malaking halimaw na mukhang slime. Nakita nilang tumakas ang halimaw kaya nagmadali si Rico dahil papunta daw ito sa kinaroroonan ng White Whistle niya. Pagdating nila sa lugar ay ibinigay ng Blacksmith Hollow ang White Whistle ni Rico. Saka sinabihan ni Rico ang Hollow na tumakas na rin daw, pero giit ni Majikaha na hindi daw ito nakakaalis sa lugar dahil parte ng katawan nito ang bahay niya. Kaya nag-transform ang Blacksmith Hollow bilang isang malaking nilalang para ipagtanggol ang bahay nito. Ngunit di kalaunan ay natalo din siya ng halimaw na may kapangyarihan ng asido. Muling tumakas ang Jelly Monster nang sunod naman nitong makaharap ang isa ring malaking halimaw na si Juremo na isa daw sa Three Sages. Naglabas ng malaking espada si Juremo, at walang takot na sinugod ang Jelly Monster subalit nakailag ito. At saka napansin nila na lamang sa laban ng Jelly Monster dahil hindi dito masyadong tumatalab ang espada ni Juremo. Dumating naman ang octopus na nagpakilalang siya daw si Mugi. At nandoon din ang mga kasamahan niya sa market dahil handa daw silang kalabanin ng halimaw para ipagtanggol ang pamilihan. Ngunit nakita nilang nalulusaw ng Jelly Monster ang mga hollow. Kaya napatanong si Rico sa mga kasama kung paano ito tatalunin, pero sinabi ni Vyuko na wala daw nakakaalam dahil hindi daw nakakalabas ng village ang mga hollow. Pinagmasdan ni Rico ang katawan ng Jelly Monster kaya nakaisip siya ng paraan kung paano ito tatalunin. Naisipan niyang humingi ng tulong kay Majikaha, habang si Juremo naman ay tuluyan ng natalo ng Jelly Monster. Saka naman nagpunta ang halimaw sa pamilihan. Dahil dito ay ginamit ni Vyuko ang paputok para mag-signal kay Rico. Sa loob naman ng pamilihan ay nag-aabang sila Rico at pati na rin si Majikaha na suot ang bagong katawan na kaya daw kumilos ng napakabilis, dahil binayaran siya ni Rico ng buhok nito. Pagpasok ng halimaw ay tinawag ito ni Rico, saka naman siya sumakay kay Majikaha para magpahabol. Habang tumatakbo ay inaatake sila ng halimaw pero nagawa pa rin nilang makalabas ng kuweba ng ligtas. Patuloy silang tumakbo sa Jelly Monster hanggang sa makarating sila sa ibaba at dumaan sa isang usok na siyang iniwasan ng halimaw dahil nagmistula itong salamin. Kaya inakala ng Jelly Monster na may kalaban siyang kapareho niya. Sinamantala ni Rico ang pagkakataon kaya inutusan ng mga kasama na sunugin ang halimaw kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. At bago pa ito makatakas ay ginamitan nila ito ng lambat. Paglapag nito sa lupa ay saka ito inatake ng lahat ng mga hollow nang walang humpay hanggang sa tuluyan na nila itong matalo. Dahil sa nangyari ay kinagiliwan ng mga hollow ang batang si Rico dahil sa husay nito sa strategy. Subalit biglang nabuhay ulit ang halimaw saka inatake ang mga hollow pati na rin si Rico, pero niligtas siya ng pink na hollow. Labis itong ikinalungkot ni Rico, nang maramdaman niyang nasa likod niya si Prushka na siyang pinagmulan ng White Whistle niya. Ginamit ni Rico ang White Whistle, nang biglang may dumating na nagligtas sa mga hollow mula sa halimaw. At nakitang si Reg pala ang tagapagligtas, kaya napagtanto nila na napapalakas ng whistle ni Rico si Reg. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.